Annulled na tayo, Sari. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa akin dahil pirma mo naman itong nasa papel. Ang malamig na tinig ni Ezekiel ay parang isang matalim na bubog na bumaon sa gitna ng dibdib ni Sari. Binitawan ni Ezekiel ang isang puting papel sa ibabaw ng lamesa. Isang dokumentong nagsasabing ang 3 taon nilang pagsasama ay isa na lamang abo. Ang mga salitang yon ay hindi man lamang nagmula sa isang pagtatalo, kundi isang hatol na binitawan habang ang paligid ay nababalot ng katahimikan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Sari ang isang karayom at sinulid. Maingat niyang tinatahi ang laylayan ng paboritong barong ni Ezekiel na gawa sa pinong seda ng Mondragon. Maghapon niyang pinagpuyatan ang bawat hibla nito, tinitiyak na ang bawat tahi ay matibay, tulad ng paniniwala niya sa kanilang sumpaan. Ang bango ng lavender na ginamit niya sa paglalaban ng damit ay humahalo sa amoy ng malamig na papel na nasa harap niya. Ang bawat pagtusok ng karayom sa tela ay tila pagtusok din sa sarili niyang laman. Ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang kasalukuyang sumasampal sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang binitawan ni Sari ang tahiing barong. Naramdaman niya ang bahagyang pagtusok ng karayom sa kanyang daliri, ngunit hindi siya dumaing. Ang pulang butil ng dugo na lumabas sa kanyang balat ay mabilis na hinigop ng puting seda. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat hininga niya ay parang may kasamang mga tinik. Tumingin siya sa papel, pagkatapos ay sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang danggal at yaman. Pirma ko? Pero kailanman ay hindi ako pumirma sa anumang dokumento ng paghihiwalay, Ezekiel. Alam mong hinding-hindi ko gagawin yon dahil ito na lamang ang natitira sa akin. Humalakak si Ezekiel, isang tunog na puno ng pangungutya at kawalan ng pakialam. Inayos niya ang kanyang mamahaling relo bago humarap sa salamin. Huwag ka nang magmaang maansari. Siguro ay nakalimutan mo lang sa dami ng iniisip mo sa nalulugi mong sungdet. Look at the bright side. At least na yon, malaya ka na mula sa obligasyon mo sa akin. Obligasyon? Iyon lang ba ang tingin mo sa 3 taon na itinago ko ang lahat para protektahan ang pangalan mo? 3 taon akong naging anino sa bahay na ito para lang maisalba ang kumpanya ng tatay ko na ikaw rin naman ang nagpapatakbo ngayon. Iyon ang deal natin, Sari. Business is business at sa negosyo kapag ang isang partnership ay hindi na kumikita, kailangan nang i-dissolve. Hindi ko na kailangan ng asawang nakakulong sa nakaraan. I need someone who can stand beside me in the spotlight, hindi yung laging amoy sinulid at lumang tela. Hindi nakapagsalita si Sari. Ang mundo niya ay tila isang tilang marahas na hinila mula sa kinalalagyan nito, dahilan upang ang bawat hibla ng kanyang buhay ay magkawatak-watak. Ang pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Tumalikod si Ezekiel at lumabas ng kwarto nang hindi man lamang siya nililingon. Iniwan siyang nakatitig sa dugong, unti-unting kumakalat sa puting seda ng barong. Kinabukasan, bitbit ang huling piraso ng kanyang pag-asa, nagtungo si Sari sa Montoro Tower. Nais niyang kumprontahin si Ezekiel, nais niyang isumbat ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Ngunit ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng slobi ay tila paghakbang patungo sa sarili niyang bitayan. Ang sulyap ng mga empleyado ay puno ng bulong at mapanuring mata. Nang marating niya ang gitna ng sali, tumigil ang kanyang mundo. Doon, sa ilalim ng nagnaningning na chandelier, nakita niya si Ezekiel. Nakaluhod ito sa harap ng isang babaeng nakasuot ng pulang damit, si Arabella, ang kanyang sekretarya. Arabella, you are the missing piece of my life. Will you marry me and be the new face of Montoro Group? Ang malakas na tinig ni Ezekiel ay umalingaw-ngaw sa buong sali, kasunod ng hiyawan at palakpakan ng mga tao. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Sari. Ang bawat salita ay parang isang taga na bumaon sa kanyang kaluluwa.
Ang lalaking kagabi lamang ay nagsabing annulled na sila ay kasalukuyan nang nangangako ng habambuhay sa iba. Ang sakit ay hindi na lamang emosyon. Ito ay naging pisikal na bigat na nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Nang magtama ang paningin nila ni Ezekiel, walang bakas ng gulat sa mga mata ng lalaki. Sa halip, lumapit ito sa kanya habang nakaakbay kay Arabella. "Oh, Sari, nandito ka pala. Perfect timing. Arabella, meet Sari Mondragon, one of our textile suppliers. Sari, I hope you can weave the most beautiful wedding gown for my future wife." Ngumiti si Arabella, isang knitting puno ng lason. "So, ikaw palang tagahabi. Make sure it's perfect, okay? I want only the best for my big day." Hindi makahuma si Sari. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay tila naputol. Ang kanyang mga paa ay naging parang mga tuod na ayaw ng gumalaw. Ang bawat mata ng mga tao sa paligid ay tila mga karayom na nakatutusok sa kanyang balat, pinapanood ang kanyang bawat pagdurusa. Naglakad palabas si Sari ng gusali. Hindi niya alintana ang malakas na buhos ng ulan na sumalubong sa kanya. Ang lamig ng tubig ay hindi sapat upang pawiin ang apoy ng pait sa kanyang dibdib. Habang nakatayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng luhang humahalo sa ulan. Ito ba ang halaga ng 3 taon ng aking pananahimik? Ang maging tagahabi ng sarili kong libingan? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Sari. Ginagawa ko lang ang makakabuti para sa atin, para sa iyo. Ang boses ni Ezekiel ay malambot, halos pabulong, habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa loob ng kanilang silid. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang marahang kurot sa sugat ni Sari. Kakauwi lamang ni Sari mula sa gitna ng ulan. Ang kanyang buhok ay basa pa at ang mga dulo ng kanyang daliri ay nanginginig sa ginaw. Ngunit ang lamig ng gabi ay walang binatabat sa lamig na nararamdaman niya habang pinapanood ang kanyang asawa na magtanggal ng kanyang mamahaling kurbata. Ang kurbata na si Sari mismo ang pumili para sa kanya. Hindi umimik si Sari. Kinuha niya ang isang tuyong tuwalya at dahan-dahang pinunasan ng kanyang buhok, pilit na itinatago ang panging inig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hibla ng tuwalya ay tila naging magaspang sa kanyang balat, isang paalala na ang lahat ng kaginhawaan sa bahay na ito ay nakaugat sa isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang tunog ng bana, yan na pag-ikot ng bentil, adorang naririnig, na tila bumibilang sa bawat segundong lumilipas sa pagitan ng kanilang nagbabagong relasyon. Lumapit si Ezekiel sa kanya. Naramdaman ni Sari ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Isang pakiramdam na dati ay nagbibigay sa kanya ng kilig, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Hinawakan ni Ezekiel ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga haplos ay tila mga banayad na gapos na nais sumakal sa kanya. "Babe, listen to me. This wedding with Arabella, it's just a strategic move. Isang kontrata lang yon para makuha natin ang puhunan mula sa pamilya niya. Ang Mondragon Textile Mill ay nasa bingit na ng pagbagsak at ito lang ang tanging paraan para maisalba ang diyalos ng tatay mo. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Ikaw pa rin ang legal na asawa sa puso ko, kahit anong sabihin ng mga papel na yon." Gusto ni Sari na sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit kailangan pang magmakaawa ng pagmamahal sa gitna ng kataksilan. Ngunit naalala niya ang payo ni Bianca, ang matalas na abogada at tagasuri na lihim niyang nakatagpo kanina. "Huwag kang padalos-dalos, Sari. Hayaan mo siyang maniwala na kontrolado ka pa rin niya. Doon natin siya mahuhuli." Pinilit ni Sari na pakalmahin ang pintig ng kanyang puso. Isang banayad na maskara ng pagsunod ang isinuot niya sa kanyang mukha. Tumingin siya sa mga mata ni Ezekiel, pilit na pinatutulo ang isang butil ng luha na puno ng wad na pag-asa.
Totoo ba, Ezekiel? Isasalba mo ba talaga ang sumdet ni Papa? Akala ko ay tuluyan mo na akong kinalimutan nang lumuhod ka sa harap ni Arabella kanina. Of course, babe. Arabella is just a pawn. Isang kasangkapan lang siya. Maniwala ka sa akin? After this merger, babalik ang lahat sa dati. Hinding-hindi kita pababayaan. Inabot ni Ezekiel ang kanyang muka at dahan-dahang hinalikan ang kanyang no. Isang halik na tila may lasa ng lason. Dahan-dahang iniabot ni Sari ang kanyang kamay sa mamahaling relo ni Ezekiel na nakapatong sa nightstand. Ang ganda ng relong ito, Ezekiel. Ito yung regalo ko sa iyo nung unang anibersaryo natin, di ba? Hayaan mong linisin ko ito para sa iyo. Sige, babe. You always know how to take care of my things. Nakangiting sagot ni Ezekiel bago ito pumasok sa banyo upang maligo. Nang marinig ni Sari ang tunog ng bumubuhos na tubig mula sa shower, mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at puno ng determinasyon. Mula sa tupi ng kanyang damit ay inilabas niya ang isang micro-recording device, ang maliit na kasangkapang ibinigay ni Bianca. Maingat niyang binuksan ang likuran ng relo ni Ezekiel, ang mga daliri niya ay naging kasing tulis ng isang bihasang tagahabi. Isiningit niya ang maliit na chip sa loob ng mekanismo. Tinitiyak na ang bawat hibla ng teknolohiya ay nakatago sa ilalim ng marangyang ginto. Sa bawat pag-ikot ng mga kamay ng relo, tila naririnig ni Sari ang bawat kasinungalingan ni Ezekiel na kasalukuyang naitatala. Bawat pangako, bawat pagtataksil, lahat ay magsisilbing ebidensya sa kanyang darating na pagbangon. Ibinabalik niya ang relo sa pwesto nito nang may kasamang matalim na ngiti. Ang telang Mondragon ay hindi basta-basta napupunit. Ito ay hinahabin ng may tibay na kayang dumaan sa apoy. Lumipas ang mga oras at ang kadiliman ng hating gabi ay bumalot sa kanilang mansyon. Tulog na si Ezekiel, ngunit si Sari ay nananatiling gising, nakatingin sa kisame at iniisip ang bawat susunod na hakbang. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng isang hindi inaasahang ingay. Ang tunog ng sunod-sunod na busina ng sasakyan sa labas ng kanilang pintong bakal ay gumuho sa katahimikan ng paligid. Mabilis na bumangon si Sari at sumilip sa bintana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang pulang sports car na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng manipis na bestida. Ang buhok ay gulo-gulo at may hawak na bote ng alak. Si Arabella. Ang sekretarya, yang naghahangad ng kanyang posisyon, ay kasalukuyang nagsisisigaw sa tapat ng kanilang tahanan. Ang boses ay puno ng put at kabaliwan. Ezekiel, lumabas ka riyan? Alam kong kasama mo ang babaeng yan. Sabi mo ay wala na siya sa buhay mo. Ang bawat sigaw ni Arabella ay tila isang babala na ang lason sa loob ng kanilang bahay ay hindi na kayang itago pa. Tumingin si Sari kay Ezekiel na kasalukuyang nagigising na rin. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang mga hibla ng katotohanan ay unti-unti nang nagbubuhol-buhol sa isang paraang wala nang makakatakas. Sa gitna ng bawat pagsubok, ang akala natin ay bisig na yayakap sa atin ang siyang magbabaon ng patalim sa ating likuran. Ang madilim na gabi ay tila naging isang piping saksi sa muling pagguho ng mundo ni Sari. Pinapanood niya mula sa siwang na makapal na kurtina ang kanyang asawa na nagmamadaling lumabas ng gate upang patahimikin ang nagwawalang si Arabella. Ang bawat haplos ni Ezekiel sa balikat ng babaeng yon, ang bawat pabulong na pag-amo upang itigil ang eksena, ay parang mga malulupit na hampas ng alon sa pampang ng kanyang pagtitiis. Narinig ni Sari ang yabag ni Ezekiel pabalik sa loob ng bahay matapos makaalis ang pulang sasakyan. Mabilis siyang bumalik sa higaan at nagkunwaring natutulog. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib.
Nang maramdaman niya ang paglubog ng kutson sa tabi niya, hindi ang init ng pagmamahal ang kanyang naramdaman, kundi ang malansang amoy ng pabango ng ibang babae na kumapit sa damit ni Ezekiel. Ang bawat hininga ng kanyang asawa ay tila isang nakalalasong hamog na dahan-dahang pumapatay sa natitirang tiwala sa loob ng silid na iyon. Kinaumagahan, tila walang nangyari. Ang sinat ng araw ay pumasok sa bintana, nagbibigay ng yuwad na liwanag sa isang tahanang puno ng anino. Sa gitna ng kanyang kalituhan, ang tanging pangalang pumasok sa isip ni Sari ay si Maricela, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong bata sila. Ang tanging tao na nakakaalam ng bawat hibla ng kanyang mga sikreto. Nagtatagpo sila sa isang tahimik na sulok ng Sungdet Mondragon. Ang amoy ng mga lumang kahoy at mga sinulid ay tila nagbibigay ng kaunting kapanatagan kay Sari. Agad siyang liyakap ni Maricela, isang yakap na tila puno ng pakikiramay. Sari, narinig ko ang nangyari sa sali ng kumpanya kahapon. Ang kapal ng mukha ni Ezekiel. Paano niya nagawang ipahiya ka ng ganoon? Ang boses ni Maricela ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila nangingilid ang luha para sa kaibigan. Dahil sa bigat ng nararamdaman, hindi na nakapagpigil si Sari. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang takot at ang kanyang lihim na plano. Hindi ako papayag na tapakan lang nila ang dangal ko, Maricela. Nilagyan ko ng chip ang relo ni Ezekiel. Lahat ng pag-uusap nila ni Arabella, lahat ng plano niyang pabagsakin ang Mondragon nakatala doon. Hawak ko na ang ebidensya. Kailangan ko lang ng tamang panahon para ilantad ito. Sandaling natigilan si Maricela. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa braso ni Sari ay tila nanigas ng bahagya. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang malapad na ngiti. Talaga? Ang galing mo, Sari! Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Hinding-hindi kita pababayaan. Iingatan natin ang sikretong ito. Muling niyakap ni Maricela si Sari ng mahigpit. Pakiramdam ni Sari ay meron na siyang kakampi, isang matatag na haligi na masasandalan sa gitna ng bagyo. Tumayo si Sari upang kumuha ng mainit na tiyang chamomile para sa kanilang dalawa. Iniwan ang kanyang bag at telepono sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ngunit nang pabalik na siya, ang kanyang mga yapak ay hindi gumawa ng tunog sa ibabaw na makapal na alpombra. Huminto siya nang makita ang anino ni Maricela na nakatalikod sa kanya. Hawak nito ang sariling telepo, nuat mabilis na may itinitipa, ang kanyang mga balikat ay tila tense at nagmamadali. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa batok ni Sari. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatago sa likod ng malaking haligi ng mga nakasalansang tela. Ang katahimikan ng silid ay tila naging mapanganib. Sa sandaling yon, ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa screen ng telepono ni Maricela na hindi sinasadyang nakaharap sa direksyon ni Sari. Nakita ni Sari ang mensaheng kasaluku yang ipinapadala ng kanyang matalik na kaibigan. Ang mga letra ay tila naging mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang paningin. Ezekiel, may recorder sa rilo mo. Alam na ni Sari ang lahat. Ihanda mo na ang posisyon ko sa marketing department tulad ng pinag-usapan natin. Ang bawat salita sa screen ay parang isang marahas na pagpunit sa pinakamahalagang hibla ng kanyang pagkatao. Ang mainit na tasa sa kamay ni Sari ay tila naging kasing lamig ng yelo at ang kanyang mga daliri ay nawala ng pakiramdam. Ang yakap na kani-kanina lang ay nagbigay sa kanya ng init ay isa palang mapanlinlang na gapos na naghahanda sa kanya para sa katayan. Dahan-dahang lumingon si Maricela, mabilis na itinago ang telepono at muling isinuot ang maskara ng isang tapat na kaibigan. "Oh, Sari! Nandyan ka na pala. Bakit parang namumutla ka? Ayos ka lang ba?" Tumingin si Sari ng diretso sa mga mata ni Maricela. Ang bawat haplos at matamis na salita ng kaibigan ay tila naging mga bulong ng demonyo sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, natanto ni Sari na sa digmaang ito, ang bawat anino ay may dalang patalim.
At ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong pinayagan nating lumapit sa ating puso. Nanginig ang labi ni Sari, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang katahimikan ay naging isang pader ng yelo. Habang nakatingin siya sa peking ngiti ni Maricela, naramdaman niya ang isang bagong uri ng lakas na sumisibol mula sa kanyang pagkadurog. Isang lakas na hindi na nagmumula sa tiwala, kundi sa purong determinasyong mabuhay at maningil. Ang tela ng Mondragon ay muling dadaan sa apoy, at sa pagkakataong ito, titiyakin niyang ang bawat traidor ay masusunog kasama ng kanilang mga kasinungalingan. Walang amoy ang pagtataksil, pero bakit parang nasusuka ako sa hangin ng sarili kong tahanan? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahagupit sa isipan ni Sari habang nakatitig siya sa kawalan. Matapos makita ang mensahe ni Maricela, tila naging isang malupit na entablado ang buong mundo kung saan ang lahat ng tao ay may suot na maskara at siya lamang ang tanging manonood na nakakaalam ng nakakarimarim na katotohanan. Hindi siya umiyak sa harap ni Maricela. Sa halip, lumabas siya ng nadet ng may tuwid na likod kahit na ang bawat hakbang niya ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang paalala na sa gitna ng digmaang ito, ang tanging kakampi niya ay ang kanyang sarili. Kinabukasan, ang katahimikan sa Sungdet Mondragon ay binuwag ng pagdating ng isang hindi kilalang sasakyan. Isang babaeng nakasuot ng pormal na itim na blazer at may matatalim na mata ang bumaba. Siya si Bianca, ang dalubhasang tagasuri at auditor na ipinadala ni Ezekiel upang suriin ang bawat hibla ng yaman ng pamilya Mondragon. Ang bawat hakbang ni Bianca sa loob ng pagawaan ay tila isang pagsukat sa bawat pagkakamali ni Sari, isang malamig na presensya na nagpabigat sa atmosfera ng lugar. Miss Mondragon, I'm here for the audit. Inyutusan ako ni Mr. Montoro na ayusin ang lahat ng financial records bago ang merger. Ani Bianca. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing tigas ng bakal na ginagamit sa mga makina. I hope you have everything ready. Ayaw ko ng mga delays, lalo na tight ang schedule ni Ezekiel para sa wedding. Tiningnan ni Sari ang babaeng nasa harap niya. Sa isip ni Sari, si Bianca ay isa lamang sa mga galamay ni Ezekiel, isang instrumentong gagamitin upang tuluyan siyang hubaran ng lahat ng natitirang ari-arian. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang munting ibon na pilit kumakawala, ngunit pinigilan niya ito. Inakay niya si Bianca patungo sa maliit na opisina ng kanyang yumaong ama, kung saan ang amoy ng lumang papel at alikabok ay nagsisilbing alaala ng isang masayang nakaraan. Nakahanda ang lahat, Bianca. Pero sana ay maunawaan mong hindi lang ito basta mga numero. Ang bawat sentimong nakatala rito ay pawis at dugo ng pamilya ko. Mahinang sagot ni Sari habang inilalatag ang mga makakapal na folder. Nagsimulang magtrabaho si Bianca. Ang tunog ng mabilis na pagtipa niya sa laptop at ang paglipat ng bawat pahina ng dokumento ay tila mga tunog ng pagguho ng mundo ni Sari. Sa loob ng ilang oras, walang imika ng dalawa. Ngunit sa gitna ng pagsusuri, isang sandali ang nagpabago sa pananaw ni Sari. Nakita ni Sari ang kamay ni Bianca na huminto sa isang partikular na pahina, ang ulat ng mga nawawalang pondo na ipinangalan sa mga special projects ni Ezekiel. Napansin ni Sari ang pag-igting ng panga ni Bianca at ang bahagyang pang-ininig ng kanyang mga daliri. Hindi ito ang reaksyon ng isang taong tapat kay Ezekiel. Ito ay reaksyon ng isang taong may nakitang karumihan na pamilyar sa kanya. Tumayo si Sari upang kumuha ng tubig. Nang pabalik na siya, hindi sinasadyang nasagi ni Bianca ang kanyang sariling handbag, dahilan upang mahulog ang laman nito sa sahig. Mabilis na lumapit si Sari upang tumulong. Ang bawat gamit na nagkalat ay tila normal, isang lipstick, mga resibo, at isang maliit na wallet. Ngunit nang pulutin ni Sari ang wallet, may isang bagay na lumabas mula sa siwang nito. Isang maliit at lumang piraso ng tela. Hindi ito basta-bastang tela.
Ito ay isang piraso ng Mondragon silk na may thu ng isang maliit na bulaklak na sampagita. Ang tanging huwavan na tanging ang tatay lamang ni Sari ang nakakagawa noong nabubuhay pa ito. Ang bawat hibla nito ay pamilyar sa mga daliri ni Sari. Bakit meron kang ganito? Tanong ni Sari. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Mabilis na, kinuha ni Bianca ang wallet mula sa kamay ni Sari. Ang kanyang muka ay biglang nabalutan ng takot at pait. It's none of your business, Sari. Ipagpatuloy na natin ang audit. Bianca, sabihin mo sa akin, ang pattern na ito, ang tatay ko lang ang gumagawa nito para sa mga taong mahalaga sa kanya. Sino ka ba talaga? Bakit ka ipinadala ni Ezekiel dito? Humarap si Bianca kay Sari. Ang malamig na auditor ay biglang naglaho, at ang nakita ni Sari ay isang babaeng may malalim na sugat sa kanyang mga mata. Akala mo ba ikaw lang ang biktima ni Ezekiel? Akala mo ba ikaw lang ang nawala ng lahat dahil sa kasakiman niya? Ang boses ni Bianca ay puno ng kaba at galit. I am here to do my job, Sari, but my job is not just to count your money. My job is to make sure he pays for everything he took from us. Nagkatinginan ang dalawang babae sa gitna ng maliit na opisina. Ang mist of distrust na bumabalot sa kanila ay tila dahan-dahang nahahawi ng isang karaniwang sakit. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Sari, ang tunog ng isang sasakyan sa labas ay muling nagpabago sa ihip ng hangin. Ang sasakyan ni Ezekiel. Mabilis na inayos ni Bianca ang kanyang sarili at muling isinuot ang kanyang malamig na maskara. Tumingin siya kay Sari nang may huling babala. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, Sari. Lalo na sa akin. Dahil sa larong ito, ang bawat maling galaw ay kamatayan ng Mondragon. Pumasok si Ezekiel sa opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ngiti na tila isang lason na binalot sa asukal. How's the audit going, Bianca? I hope my wife is being cooperative. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sari ang bigat ng lihim na hawak ni Bianca. Ang piraso ng telang Mondragon sa wallet ng auditor ay isang mistero, yung mas malalim pa sa mga numerong nakatala sa libro. Mayroon bang kakampi si Sari sa gitna ng mga anino? O isa lamang itong panibagong bitag na hinabi ni Ezekiel upang tuluyan siyang wasakin? Pirmanan mo na ito, Sari, para ito sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng syudet nyo. Ang boses ni Ezekiel ay parang isang malamig na hanging umiihip sa loob ng maliit na opisina. Bit-bit ang amoy ng kanyang mamahaling cologne na tila sumasakal sa amoy ng sinulid at lumang kahoy. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang puno ng alikabok sa tabi mismo ng kamay ni Sari na nanginginig. Ang bawat salita niya ay tila isang utos na binalot sa kunwaring pag-aalala. Isang lason na dahan-dahang inihahain sa isang gintong tasa. Hindi tumingin si Sari sa asawa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana kung saan tanaw ang mga dambuhalang makina ng syundet na tila mga nakapilang bangkay na naghihintay ng muling pagkabuhay. Ramdam niya ang bawat tibok na kanyang puso na tila isang tambol na nagwawala sa loob na kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang panatilihing tuwid ang kanyang likod. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtanggi, ngunit ang bawat galaw niya ay kailangang magmukhang pagsuko. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan, pinipigilan ang anumang daing na nais kumawala. Ito ba ang kapalit ng 3 taon nating pagsasama, Ezekiel? Ang pabulong na tanong ni Sari. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng mga bentilador. Ang ibigay ang huling piraso ng lupang ipinundar ni Papa para lang sa iyong mga investment? Huwag mong gawing drama ang lahat, Sari. Hindi investment ang tawag dito, kundi kaligtasan. Bianca, tell her. Sabihin mo sa kanya kung gaano kalala ang utang ng Mondragon. Ani Ezekiel sabay sulyap sa auditor na kasalukuyang nakatayo sa isang sulok. Blangko ang ekspresyon ng mukha.
Tumingin si Bianca kay Sari. Sa loob ng ilang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sulyap na puno ng mga lihim na hindi kayang bigkasin sa harap ng kaaway. Dahan-dahang tumango si Bianca, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang ballpen, tila isang babala na tanging si Sari lamang ang nakakaintindi. Based on the records, Ms. Mondragon, the debt is mounting. If you don't sign this transfer of assets to Mr. Montoro's management firm, the bank will seize everything by next month. Ani Bianca. Ang boses ay mechanical, ngunit may bahid ng pait na tila isang mensaheng nakatago sa ilalim ng mga numero. Lumapit si Ezekiel at inabot ang isang mamahaling pluma kay Sari. Sign it, Sari. Trust me. I will make Mondragon the leading textile brand again. This is for our future. Future. Ang salitang iyon ay tila isang mapanuyang tawa sa pandinig ni Sari. Ang tinutukoy ni Ezekiel ay ang kinabukasan nila ni Arabella gamit ang mga labi ng kanyang pamilya bilang pundasyon ng kanilang kaligayahan. Dahan-dahang kinuha ni Sari ang folder. Ngunit bago niya itapat ang pluma sa papel, sinadya niyang ibagsak ang isang tumpok ng mga lumang dokumento sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay bumasag sa tensyon ng silid. Pasensya na, masyado lang akong nerbiyos, ani Sari, habang mabilis na yumuyuko upang pulutin ang mga papel. Sa bilis ng isang bihasang tagahabi, kinuha niya ang isang lihim na dokumentong kanina pa niya inihanda sa ilalim ng mesa. Ang dokumentong binuo nila ni Bianca sa gitna ng kanilang mabilisang pag-uusap kanina. Ito ay isang ban kamket ne, promissory note, na naglalayong kilalanin ang bawat sentimong invest ni Ezekiel bilang isang utang na may malaking interes, kapalit ng pansamantalang paggamit ng lupa. Ang disenyo ng papel ay sadyang ginaya sa transfer document, sapat upang linlangin ang isang taong masyadong kampante sa sarili niyang kapangyarihan. Inilapag ni Sari ang folder pabalik sa lamesa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dokumentong nasa itaas ay ang bitag na kanyang hinabi. Sige, Ezekiel, pipirma na ako. Sana ay mapanindigan mo ang pangako mo kay Papa? Mahinang sabi ni Sari, pilit na pinatutulo ang isang butil ng luha upang lalong palambutin ang hinala ng asawa. Mabilis na pinirmahan ni Sari ang dokumento. Pagkatapos ay inabot niya ang folder kay Ezekiel. Kailangan mo ring pirmahan ang witness portion at ang acceptance clause rito sa ilalim para maging legal ang lahat. Nakangisi si Ezekiel habang kinukuha ang folder. Dahil sa kanyang pagmamadali at sobrang tiwala na kontrolado niya ang mahina niyang asawa, hindi na niya binasang mabuti ang mga huling talata. Mabilis niyang itinakda ang kanyang lagda sa papel. Ang lagdang magsisilbing tale sa kanyang sariling leeg sa hinaharap. There, it's done. Mondragon is now under my care, Sari. You don't have to worry anymore, ani Ezekiel, habang isinasara ang folder nang may matinding tunog ng pagtatagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Hindi napapansin ang malalim na buntong hininga ni Bianca at ang matalim na titig ni Sari. Nang lumabas si Ezekiel ng opisina, bit-bit ang folder na akala niya ay ginto. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid. Ang bawat tunog ng orasan sa dingding ay tila isang papuri sa unang tagumpay ni Sari. Tumingin siya kay Bianca at sa unang pagkakataon, isang tunay na ugnayan ang nabuo sa pagitan ng dalawang biktima. Nakuha mo siya, Sari. He signed his own downfall. Pabulong na sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at takot. Tumingin si Sari sa kanyang mga kamay na dati ay tanging sinulid lamang ang hinahawakan. Ngayon, ang mga kamay na ito ay natuto ng humabi ng hustisya. Ang telang Mondragon ay hindi basta-basta nasusunog. Ito ay lalong tumitibay sa bawat apoy na pinagdadaanan nito. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang malamig na katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Kasing pait na mga taon ng kanyang pananahimik. Sapat na ba ang isang lagda para mabura ang 3 taon ng pag-atake sa aking kaluluwa?
O ito pa lamang ang simula ng isang madugong labanan sa ilalim ng mga anino? Huwag kang tumayo riyan na parang tuod, Sari. Serve the guests. Ayaw kong isipin nila na wala kang pakinabang sa gabing ito. Ang boses ni Ezekiel ay parang isang matalim na pako na ibinaon sa gitna ng dibdib ni Sari. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang ballroom kung saan ang mga nagniningning na chandelier ay tila mga mapanuyang mata na nakatingin sa kanyang bawat galaw. Ang bango na mga mamahaling bulaklak at alimyon na mga hinalong alak ay tila isang nakalalasong usok na sumasakal sa kanyang hininga. Sa harap ng lahat ng matataas na tao sa lipunan, si Sari, ang tunay na asawa, ay inutusan ni Ezekiel na magsuot ng uniforme ng isang serbidora upang magsilbi sa piging ng sariling asawa at ng kabit nitong si Arabella. Ang bawat hakbang ni Sari sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila paglalakad sa isang dagat na mga bubog. Hawak niya ang isang pilak na tray na puno ng mga baso ng mamahaling champagne. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng lahat ng uwat na loob na isinusumbat sa kanya ni Ezekiel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya, ngunit pinilit niyang panatilihin ang tuwid na likod. Ang bawat halahak na mga panauhin ay parang mga hagupit ng latigo sa kanyang pandinig, lalo na nang marinig niya ang matinis na tawa ni Arabella na kasalukuyang nakasuot ng isang makinang na pulang bestida, nakasandal sa bisig ni Ezekiel na parang isang reyna sa kanyang trono. "Oh my God, Ezekiel! Look! Ang bagal naman ng serbidora mo!" Malkas na biro ni Arabella, sapat upang lumingon ang mga tao sa kanilang paligid. Lumapit si Sari sa kanilang lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa tray upang hindi makita ang mapanuyang titig ng dalawa. Ngunit bago pa man niya mailapag ang baso, sadyang iniyunat ni Arabella ang kanyang kamay, dahilan upang matabig ang tray. Ang tunog ng pagbasag ng mga kristal na baso sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng piging. Ang pulang alak ay tumalsik sa puting uniforme ni Sari, dahan-dahang kumalat ang mansa na tila isang sariwang sugat sa kanyang dibdib. "Look at what you did, Sari! Ang dumi-dumi mo na, para kang basahan!" Sigaw ni Arabella, ang boses ay puno ng huwad na pagkagulat. "Ganyan ba talaga kapag galing sa pamilya ng mga tagahabi? Walang klas, puro dumi at alikabok ang bitbit kahit sa ganitong kaeleganteng lugar." Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Ang kahihiyan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Sari, dahilan upang manuyo ang kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Ezekiel, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag. Ngunit ang nakita niya ay ang parehong pandidiri na nakita niya sa mga mata ni Arabella. "Umalis ka na rito, Sari. Nakakahiya ka. Linisin mo ang sarili mo at huwag ka nang magpapakita sa mga bisita." Malamig na utos ni Ezekiel bago ito bumalik sa pakikipag-usap sa isang negosyante. Tila isang mansa lamang na kailangang burahin si Sari sa kanyang paningin. Dahan-dahang tumalikod si Sari. Ang bawat paghakbang niya palabas ng ballroom ay parang pagtakas mula sa isang kulungan ng mga demonyo. Nang makarating siya sa madilim na pasilyo malapit sa hardin, hindi na niya napigilan ang pang-inginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila napupunit na. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mansadong uniforme. Pilit na pinipigilan ng anumang hikbi na nais kumawala. Ngunit ang katahimikan ng pasilyo ay biglang nabasag ng tunog ng mabibigat na yapak ng sapatos sa sahig. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang lumitaw mula sa mga anino. Hindi ito pamilyar sa mga panauhin ni Ezekiel. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila nakikita ang bawat lihim na itinatago ni Sari sa ilalim ng kanyang mantsadong damit. "Ang mansa ng alak ay madaling laban, Miss Mondragon. Pero ang mansa ng katotohanan sa pagkamatay ng tatay mo, yon ang hindi kailanman mabubura." Pabulong na wika ng lalaki, ang boses ay kasing malamig ng simoy ng hangin sa hating gabi. Natigilan si Sari.
Ang pintig ng kanyang puso ay tila tumigil. Sino ka? Anong alam mo tungkol sa tatay ko? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, may iniabot siyang isang maliit na piraso ng itim na sinulid. Isang uri ng sinulid na tanging sa sungdet lamang ng mga Mondragon matatagpuan, ngunit ang kulay nito ay lason sa paningin ni Sari. Hindi aksidente ang nangyari sa paggawaan niyo 3 taon na ang nakalilipas. Mag-ingat ka, Sari. Ang taong pinaglilingkuran mo ay ang taong humahawak ng gunting na pumutol sa huling hininga ng iyong ama. Mabilis na naglakad palayo ang lalaki. Naglaho sa dilim ng hardin bago pa man makapagsalita muli si Sari. Naiwan si Sari na nanginginig sa gitna ng pasilyo. Ang itim na sinulid ay tila naging isang buhay na ud sa kanyang palad. Ang bawat halakhak mula sa loob ng ballroom ay tila naging mga tunog ng panahoy ng kanyang ama. Sapat na ba ang mga ebidensyang nakatago sa rilo ni Ezekiel o meron pang mas madilim na lihim na nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng kumpanyang akala niya ay isinasalba niya? Sa gitna ng piging ng mga mapagkunwari, natanto ni Sari na ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang asawang nagtaksil, kundi ang demonyong pumatay sa kanyang huling pag-asa. Ang pinakamasakit na habi ay ang habi ng katotohanang matagal mo nang piniling huwag makita. Ang bulong na ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na humahagupit sa gunita ni Sari habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na hardin. Hawak niya ang itim na sinulid, ang maliit na hibla na tila naging kasing bigat ng isang kadena sa kanyang palad. Sa loob ng marangyang ballroom, naririnig pa rin niya ang mahihina at mapanuyang halahak na mga panauhin. Ngunit para sa kanya, ang musika ay naging tunog na ng isang lamay. Ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang bawat patak ng tubig mula sa mga dahon ng puno ay tila mga malamig na luha na tumatama sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na ang mundong binuo niya sa loob ng 3 taon ay isang marupok na telang gawa sa kasinungalingan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sari. Mabilis siyang bumalik sa loob ng mansyon, pilit na iniinda ang hapti ng kanyang mga paa at ang bigat ng mansyadong uniporme. Sa isang madilim na sulok malapit sa kusina, nakita niya si Bianca. Ang auditor ay kasalukuyang nakatayo sa tabi ng isang malaking haligi. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat galaw ni Ezekiel at Arabella sa kabilang dulo ng hall. Bianca, kailangan nating pumunta sa kumpanya. Ngayong gabi rin, pabulong na sabi ni Sari. Ang boses ay puno ng desperasyon at paninindigan. Tumingin si Bianca sa kanya. Napansin ang itim na sinulid na hawak ni Sari. Anong nangyari? Bakit parang nakakita ka ng multo? May nakatagong katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Papa. At alam ko ang sagot ay nasa mga records na pilit na itinago ni Ezekiel sa main archive. Habang abala sila sa piging na ito na ang tanging pagkakataon natin. Hindi na nagtanong si Bianca. Alam niya ang panganib, ngunit alam din niya ang pait na mawalan ng lahat sa kamay ng isang mapagsamantala. Gamit ang master key na lihim na nakuha ni Bianca mula sa security office noong nakaraang linggo, mabilis silang lumabas ng mansyon at nagtungo sa Montoro Tower. Ang kalsada ay nababalot na makapal na hamog at ang bawat post ng ilaw na nadadaanan nila ay tila mga piping saksi sa isang krim na matagal nang ibinaon sa limot. Ang Montoro Tower ay balot ng katahimikan sa kalagitnaan ng gabi. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga emergency lights na nagbibigay ng mahahabang anino sa bawat pasilyo. Ang tunog ng kanilang mga yapak sa makintab na sahig ay tila mga pintig ng pusong nagmamadali. Bawat aling-aungaw ay nagpapataas ng tensyon sa paligid. Narating nila ang basement level kung saan naroon ang shadow files, ang mga dokumentong hindi kailanman inilalabas sa mga regular na audit. Sa loob ng archive room, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanila.
Mabilis na natrabaho si Bianca sa harap ng computer terminal, habang si Sari ay nagsimulang maghalungkat sa mga pisikal na folder na may tatak ng Mondragon Acquisition. "Sari, tingnan mo ito," tawag ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Lumapit si Sari sa screen. Doon ay nakita ang isang listahan ng mga shell companies o mga kumpanyang manawalang muka at walang opisina. Ang lahat ng ito ay ginagamit ni Ezekiel upang dahan-dahang sipsipin ang Mondragon Textile Mill. Ngunit ang mas nakahihindik ay ang huling ulat ng insurance mula sa gabi ng pagsabog ng pagawaan 3 taon na ang nakalilipas. Ang ulat na ito, sinasabi rito na ang sunog ay nagsimula sa main boiler room dahil sa intentional tampering ng control valve. Paliwanag ni Bianca, habang mabilis na binabasa ang mga technical na detalye. At Sari, ang valve na yon ay binili mula sa isang supplier na pag-aari rin ng isa sa mga shell companies ni Ezekiel. Naramdaman ni Sari ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang marahas na pagpunit sa kanyang kaluluwa. Hindi lang pala pera ang ninahaw ni Ezekiel. Pinlano nito ang pagbagsak ng pagawaan upang mapilitan ang kanyang ama na pumasok sa isang merger. At nang tumanggi ang matanda, tinapos nito ang buhay nito upang makuha ang lahat. Pumatay siya. Pinatay niya si Papa para lang sa lupang ito. Ang pabulong na sabi ni Sari, ang bawat hininga niya ay parang may kasamang mga bubog. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Pilit na pinipigilan ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Biglang narinig nila ang tunog ng pag-ikot ng doorknob sa labas ng archive room. Ang liwanag mula sa isang flashlight ay dahan-dahang gumapang sa siwang ng pinto. Natigilan ng dalawa. Ang kanilang mga hininga ay tila naging yelo sa gitna ng kaba. Ang anino sa labas ay huminto. Tila pinakikinggan ang anumang ingay mula sa loob. "May tao ba riyan?" Ang boses ng security guard ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Mabilis na pinatay ni Bianca ang monitor. Ngunit ang tunog ng pag-shutdown ng computer ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan. Huminto ang yapak sa labas at narinig nila ang tunog ng susi na isinusuksok sa lock. Sa mga sandaling yon, natanto ni Sari na ang bawat aninong kinatatakutan niya ay kasalukuyan ng lumalapit upang tuluyan siyang lamunin. Hinarap ni Sari ang pinto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Hindi sa takot, kundi sa isang nagbabagang determinasyon. Ang bawat hibla ng katotohanang natuklasan niya ay sapat na upang sunugin ang buong imperyo ni Ezekiel, kahit pa mga hulugan nito ng kanyang sariling pagkawasak. "Alam kong hindi ka natutulog, Sari. Huwag mo nang sayangin ang oras natin sa pagpapanggap." Ang boses ni Ezekiel ay parang isang malamig na haplos ng bakal sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid. Kasalukuyang nakahiga si Sari. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit. Muit ang kanyang buong katawan ay nananatiling matigas at nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Nakabalik siya sa mansyon mula sa Montoro Tower. Kalahating oras lamang ang nakalilipas. Halos lipa rin ang pasilyo upang hindi maabutan ng kanyang asawa. Ang bawat hibla ng kanyang damit ay amoy, alikabok pa mula sa archive room. At ang kanyang mga daliri ay tila nakadarama pa rin ng talim ng mga dokumentong nagpapatunay na ang kanyang asawa ay isang mamamatay tao. Hindi gumalaw si Sari. Ang bawat hininga niya ay pinilit niyang gawing pantay at mahinahon, kahit na sa loob niya ay tila may isang bagyong nagwawasak sa kanyang mga organo. Ang kaisipang ang lalaking katabi niya sa higaan ay ang parehong lalaking pumatay sa kanyang ama para sa lupang kinatatay. Ang nila ay nagdulot ng isang matinding pagsusuka sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon nang maupo si Ezekiel sa gilid nito. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay tila gapos ng isang sawa. "Bakit kailangan mong pumunta sa kumpanya sa gitna ng gabi, Sari?" Ang pabulong na tanong ni Ezekiel.
Ang boses ay puno ng wad na pag-aalala na tila isang lason na binalot sa asukal. Sabi ni Maricela, masyado ka raw balisan nitong mga nakaraang araw. Nag-aalala ako na baka kung ano na ang pinaggagawa mo dahil sa selos mo kay Arabella. I did everything for us, Sari. Para sa atin ang lahat ng ito. Dahan-dahang iminulat ni Sari ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang mukha ni Ezekiel, ang mukhang minahal niya, ang mukhang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang bawat linya sa mukha nito ay tila naging isang mapanuyang tawa sa kanyang paningin. Ang Master of Gaslighting ay kasalukuyan na namang naghabi ng bagong lambat upang huliin siya. Hindi ako nagseselos, Ezekiel. Mahinang sagot ni Sari. Ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon. Nagpunta lang ako roon dahil may nakalimutan akong gamit sa opisina ni Papa. Ang telang thu na huling ginawa niya. Gusto ko lang itong makita. At kailangan ba talagang kasama mo ang auditor na si Bianca? Mabilis na tanong ni Ezekiel. Ang kanyang mga mata ay naging matalas na tila mga patalim sa dilim. Sari, huwag mo akong subukan. Alam mo kung gaano ako kahigpit pagdating sa seguridad ng kumpanya? Bianca is just an employee. At ikaw ay asawa ko. Huwag kang makikihalubilo sa mga taong nais tayong pabagsakin. Tumayo si Ezekiel at lumapit sa bintana, tinitingnan ang malawak na bakuran ng mansyon. Mula ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay na ito nang wala ang aking pahintulot. Ang bawat galaw mo ay babantayan. Ginagawa ko ito para sa seguridad mo, Sari. Ayaw kung may mangyaring masama sa'yo, lalo na't malapit na ang kasal namin ni Arabella. Kailangan kong siguraduhin na maayos ang lahat. Ang bawat salita ni Ezekiel ay tila isang pako na itinatarak sa pintuan ng kanyang kulungan. Ang seguridad na sinasabi nito ay isang magarang tawag lamang sa pagkakapiit. Ramdam ni Sari ang pagkawala ng kanyang kalayaan. Ngunit sa halip na sumuko, isang nagbabagang apoy ang sumibol sa kanyang dibdib. Bumangon si Sari at lumapit sa kanyang dresser. Kinuha niya ang isang karayom at isang itim na sinulid. Sinulid na ibinigay ng lalaki sa piging. Sa harap ni Ezekiel, sinimula niyang tahiin ang laylayan ng kanyang sarimeng panyo. Ang bawat pagtusok ng karayom sa tela ay tila isang sumpa na binibitawan niya laban sa kanyang asawa. Saksi ang langit, Ezekiel, pabulong na sabi ni Sari habang maingat na binubuo ang hoava ng isang sampagita. Anong sabi mo? Tanong ni Ezekiel habang lumingon sa kanya. Sabi ko, saksi ang langit sa lahat ng ginagawa natin para sa kumpanya. Alam kong magiging matagumpay ang merger, sagot ni Sari, pilit na isinasantabi ang pait sa kanyang lalamunan. Lumapit si Ezekiel at hinawakan ang kamay ni Sari na humahawak sa karayom. Ang kanyang pisil ay mahigpit, sapat upang makaramdam si Sari ng kirot. Mabuti naman at magkakaintindihan tayo, Sari. Huwag mong hayaang masira ang tilang matagal nating hinabi. Dahil kapag napunit ito, walang sinulid ang makakapagbalik sa dating ganda nito. Nang lumabas si Ezekiel ng silid, naiwan si Sari na may kasamang matinding panginginig. Tumingin siya sa kanyang panyo. Ang sampagitang tinatahi niya ay may mansa na ng kanyang sariling dugo mula sa aksidente ng pagtusok ng karayom. Ang bawat patak ng dugo ay tila isang selyo ng kanyang paniningil. Hindi na lamang ito tungkol sa kataksilan sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa katarungan para sa kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagkapiit sa loob ng sariling tahanan, natanto ni Sari na ang maskara ni Ezekiel ay tuluyan ng gumuho. Ang asawang akala niya ay tagapagtanggol ay siya palang pinakamapanganib na kaaway na naghihintay ng pagkakataong tuluyan siyang lamunin. Sapat na ba ang pagtatago sa loob ng mga anino? O kailangan na ni Sari na gamitin ang mismong gunting na pumatay sa kanyang ama upang putulin ang mga hibla ng kapangyarihan ni Ezekiel? Huwag mong dungisan ng luha mo ang telang yan, Sari. Mahal ang bawat yarda niyan.
higit pa sa halaga ng buhay mo ngayon. Ang boses ni Ezekiel ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid-habihan kasing lamig ng hanging bumubuga mula sa aircon. Nakatayo siya sa pinto, pinapanood si Sari na nakaupo sa harap ng malaking loom. Ang kanyang mga kamay ay mabilis ngunit maingat na nagpapasok ng sinulid sa pagitan ng mga hibla. Ang bawat galaw ni Sari ay may kasamang bigat. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod tilapasan ang buong gumuho niyang mundo. Ang amoy ng langis mula sa makina at ang pamilyar na amoy ng cotton ay tila naging mga alaala ng kanyang ama na pilit siyang binubuhay sa gitna ng kanyang pagkapiit. Isang linggo na ang nakalilipas simula ng higpitan ni Ezekiel ang seguridad sa paligid niya. Ang mansyon ay naging isang gintong hawla at ang bawat sulok ay may mga mata ng gwardiya na nagmamasid. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata na tila tuyo na sa kakaiyak, may isang apoy na dahan-dahang naglalagablab. Ang bawat paghampas ng kahoy na bahagi ng loom ay tila isang pintig ng galit na hindi niya pwedeng isigaw. Pinunasan ni Sari ang isang butil ng pawis sa kanyang noo. Gamit ang likod ng kanyang kamay, iniiwas ang tumingin sa asawang pumatay sa kanyang huling pag-asa. Kailangan kong matapos ang tilang ito para sa kasal niyo ni Arabella, Ezekiel. Mahinang sagot ni Sari. Ang boses ay matatag kahit na ang kanyang kalooban ay parang tilang unti-unting napupunit. Ito lang ang tanging paraan para maipakita ko ang katapatan ko sa Mondragon, hindi ba? Humalakak si Ezekiel, isang tunog na puno ng tagumpay at kasakiman. Lumapit siya at hinawakan ang baba ni Sari, pinilit itong iharap sa kanya. Good. At least you finally accepted your place. Huwag kang mag-alala. After the wedding, I might give you back a small portion of the factory. Basta huwag ka nang gagawa ng mga kalokohan kasamang audito na yon. Nasaan si Bianca? Mabilis na tanong ni Sari. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na shuttle ng loom. Nasa tamang lugar siya, Sari. Kung saan hindi siya makakasagabal sa atin. Focus on the dress. I want Arabella to look like a queen on our big day. Ani Ezekiel, bago ito tumalikod at lumabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan. Nang masiguro ni Sari na wala na ang asawa, pinitiwan niya ang hawak na sinulid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng tila may sariling buhay. Mula sa ilalim ng tumpok na mga rejects na tela, kinuha niya ang isang maliit na papel na ipinuslit ng isa sa mga matatandang mananahi kaninang umaga. Ang sulat ay galing sa mga kababaihan sa Sudet, ang mga taong itinuring niyang pamilya. Miss Sari, handa na po kami. Ang bawat metro ng talang ipinadala nyo ay may mga nakatagong mensahe sa ilalim ng 2. Hindi namin hahayaang mamatay ang Mondragon sa kamay ng isang mamamatay tao. Naramdaman ni Sari ang pagbara ng kanyang lalamunan. Ang bawat hibla ng pagmamahal na itinanim ng kanyang ama sa puso ng mga manggagawa ay kasalukuyan ng nagbubunga ng katapangan. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng pasasalamat at paniningil. Ang bawat pattern na kailangan niyang ihaba para sa damit ni Arabella ay naglalaman ng mga encrypted na kodigo na maglalantad sa mga shell companies ni Ezekiel. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa malaking bintana. Ang langit ay nababalot ng makapal na ulap, tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Ang Sudet sa malayo ay tila isang aninong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, natanto ni Sari na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga papel at pirma, kundi sa mga kamay na marunong bumuo mula sa pagkawasak. Hindi niyo ako matatalo sa larong ito, Ezekiel. Pabulong na sabi ni Sari habang pinagmamasdan ng kanyang mga daliri na puno ng kalyo. Dahil ang telang Mondragon ay hinahabi ng may danggal, at ang danggal ay hindi kailanman mabubura ng apoy. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng silid.
ang tunog ng pag-ikot ng lock ng pinto mula sa labas. Mabilis na itinago ni Sari ang sulat sa loob ng kanyang damit. Bumukas ang pinto at pumasok si Maricela, ang kaibigang nagkanulo sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pagkukunwai. May daladalang tray ng pagkain na tila walang nangyaring pagtatraydor. "Sari babe, kumain ka muna. Kanina ka pa rito, baka magkasakit ka." Ani Maricela, ang boses ay matamis na parang lason. Tiningnan ni Sari ang kaibigan ng diretso sa mga mata. "Bakit ka pa nandito, Maricela? Nakuha mo na ang posisyon na gusto mo, di ba?" "I'm still your friend, Sari. I just did what was best for you. Please, don't hate me." Pakiusap ni Maricela habang inilalapag ang pagkain. Lumapit si Sari at hinawakan ang kamay ni Maricela. Ang kanyang pisil ay mahigpit, sapat upang makita ang gulat sa mga mata ng traidor. "Alam mo ba kung ano ang pinakamatibay na tahi sa mundo, Maricela? Iyon ay ang tahi na may kasamang sumpa. At bawat pagkaing ibinibigay mo sa akin, bawat salitang binibitawan mo, ay itatahi ko sa kasaysayan ng pagbagsak nyo." Pinatawan ni Sari ang kamay ni Maricela nang may pandidiri. Nanatiling nakatayo si Maricela, tila nanigas sa kinatatayan. Ngunit bago pa man ito makalabas, isang malakas na tunog ng sirena mula sa malayo ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga gwardiya ay nagsimulang magtakbuhan sa labas. "Anong nangyayari?" tanong ni Maricela ng may kaba. Tumingin si Sari sa bintana. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nais lumipad. Ang unos na hinihintay niya ay kasalukuyan ng dumarating at ang bawat anino ay nagsisimula ng gumalaw. Mayroon bang sumabog sa kumpanya o ito na ang simula ng pag-atake ng mga awtoridad na hinihintay ni Bianca? Sa gitna ng kaguluhan, natanto ni Sari na ang huling hibla ng kanyang plano ay kasalukuyan ang hinihila ng tadhana. Masunog na ang lahat, Sari. Wala nang silbi ang mga basahang yan dahil bukas. Ang pangalan ko na lang ang matitira. Ang malupit na tinig ni Ezekiel ay bumasag sa katahimikan ng silid-habihan. Tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang pag-aasam. Pumasok siya na may dalang amoy ng usok at tagumpay. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng pagsisisi habang ibinabalita ang sunog sa imbakan ng mga sinaunang tela ng pamilya Mondragon. Ang bawat salita niya ay tila isang marahas na pagpunit sa kasaysayan ng kanyang ama. Isang lantarang pag-amin na para sa kanya. Ang sining ng paghahabi ay isang basura lamang na dapat nang ibaon sa limot. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyang tinatapos ni Sari ang huling tahi sa Filipinia na isusuot ni Arabella bukas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at sa talim ng bawat karayom na tumatago sa kanyang balat. Ang bawat hibla ng telang seda na hawak niya ay tila sumasamo, nagdadala ng bigat ng bawat luhang inaksaya niya sa loob ng 3 taon. Ang bango ng sampaguita na palagi niyang inilalagay sa tabi ng kanyang loom ay unti-unti nang nilalamon ng amoy ng nasusunog na sinulid mula sa malayo. Ang kanyang puso ay tila isang telang marahas na hinila. Bawat pintig ay naglalabas ng pait na tila asidong dumadaloy sa kanyang mga ugat. "Hindi basahan ang mga iyon, Ezekiel. Iyon ang kaluluwa ng tatay ko," mahinang sagot ni Sari. Ang boses ay matatag kahit na ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa puting seda. "Ngunit huwag kang mag-alala. Ang damit na ito ang magiging pinakamahalagang habi sa buong buhay mo. Isang sining na hinding-hindi mo malilimutan." Humalahak si Ezekiel at lumapit, hinawakan ang laylayan ng damit ng may pandidiri. "Siguraduhin mo lang, Sari, dahil pagkatapos ng kasal na ito, wala ng Mondragon. Ang lahat ay magiging Montoro na. At ikaw? Baka payagan kitang manatili rito bilang isang piping tagahabi kung marunong kang sumunod." Hindi sumagot si Sari. Hinayaan niyang lumabas ang asawa nang hindi man lamang ito nililingon.
Sa sandaling gumitaw ang pintuan at muling bumalik ang katahimikan, binitiwan ni Sari ang karayong. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Bawat singhap niya ay parang may kasamang mga bubog. Ang hapdi sa kanyang puso ay naging isang malamig na determinasyon. Maingat niyang binuksan ang locket ng kanyang kwintas at inilabas ang isang maliit na microchip. Ang naglalaman ng lahat ng transaksyong nakalap nila ni Bianca bago ito nawala. Sa ilalim ng makapal at magarbong thew ng sampagita sa kanang bahagi ng dibdib ng damit ni Arabella, maingat na isiningit ni Sari ang chip. Ang bawat tahi niya ay sadyang idinisenyo upang magsilbing signal transmitter para sa digital display na gagamitin sa wedding reception mamaya. Ang bawat hibla ng gintong sinulid ay nagsisilbing konduktor ng kanyang paniningil. Isang sining ng paghihiganti na binalot sa anyo ng isang marangyang kasal. "Ito ang huling regalo ko sa inyo, Ezekiel," pabulong na sabi ni Sari habang dahan-dahang hinahaplos ang tela. Isang damit na hindi mo kayang hubarin dahil ang bawat tahi nito ay nakatali sa iyong sariling pagkawasak. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Maricela, ang kaibigang nagkanulo sa kanya. Ang mukha nito ay balisa, panay ang sulyap sa labas ng bintana kung saan makikita ang mapulang langit dahil sa sunog sa warehouse. "Sari, babe, kailangan mo nang maghanda. Darating na si Arabella para sa final fitting. Please, ayusin mo ang mukha mo. Ayaw ni Ezekiel na makita kang ganyan." Ani Maricela, ang boses ay puno ng pagkukunyari at takot. Tiningnan ni Sari si Maricela, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na awa. "Naisip mo ba, Maricela, kung paano itatali ng langit ang mga sinulid ng tadhana? Bukas, ang bawat hibla ng katotohanan ay lilitaw. At sa pagkakataong yon, sana ay makahanap ka rin ng sarili mong kapayapaan." "Ano ba ang pinagsasabi mo? Masyado ka nang nadadala ng pagod." Naiirita, ngunit may kaba na tugon ni Maricela bago mabilis na lumabas. Naiwan si Sari na mag-isa sa gitna ng silid-habihan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kanyang sariling paglaya. Sa gitna ng dilim at amoy ng usok, natanto ni Sari na ang tunay na kasal na magaganap bukas ay hindi ang pag-iisa ni Ezekiel at Arabella, kundi ang pag-iisa ng katotohanan at katarungan. Paano nga ba haharapin ni Sari ang bukas kung ang bawat hakbang niya patungo sa altar ay may dalang panganib na maaari ring tumapos sa kanyang sariling hininga? Sa gitna ng mga anino ng kasinungalingan, meron pa bang liwanag na maghihintay sa kanya pagkatapos ng huling tahi ng sumpa? Tinanggap mo na ba ang pagkatalo mo, Sari? Dahil sa araw na ito, ang bawat hibla ng suot ko ay magpapaalala sa iyo na ako na ang reyna ng buhay ni Ezekiel. Ang mapanyang tinig ni Arabella ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid-bihisan ng katedral, kasing talim ng mga karayong na ginamit ni Sari sa pagbuo ng suot nitong Filipiniana. Nakatayo si Sari sa likuran ni Arabella. Maingat na iniaayos ang mahabang belo na gawa sa pinong seda. Ang bawat pagdampi ng daliri ni Sari sa tela ay tila pagdampi sa isang mainit na uling. Humahapdi ang kanyang balat, ngunit nananatiling blangko ang kanyang mukha. Sa labas, naririnig ang marahang tugtog ng organo at ang mahinang bulong ng mga piling panauhin mula sa alta sosyedad, mga tunog na tila nagbabadya ng isang malaking sakuna. Ang bawat hininga ni Sari ay may kasamang pait. Tila nalulunod siya sa bango ng mga mamahaling bulaklak na nakapaligid sa altar. Ang kanyang puso ay tila isang telang marahas na hinila sa magkabilang dulo. Unting napupunit ang bawat himaymay ng kanyang pagtitiis. Ngunit sa ilalim ng kanyang mansyadong dangal, may isang lihim na lakas na pumipintig. Ang chip na itinago niya sa ilalim ng thunang sampagita ay tila tumitibok din. Naghihintay ng tamang sandali upang ilabas ang katotohanang matagal nang ibinaon ni Ezekiel sa ilalim ng kanyang mga kasinungalingan. Bagay na bagay sa iyo ang tela ng mga mondragon, Arabella.
Sana ay kayanin mong dalhin ang bigat ng lahat ng nakatago sa bawat tahinian. Mahinang sagot ni Sari habang dahan-dahang inilalapat ang huling aspile sa balikat ng babae. Humalahak si Arabella, isang tunog na puno ng tagumpay bago ito lumabas ng silid upang simula ng paglakad patungo sa altar. Naiwan si Sari sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lamesa. Ang bawat yapak ng mga tao sa labas ay tila mga dagok sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo at maliliit na sugat. Mga sugat na siya ring magtatapos sa paghahari ng mga montoro. Nagsimimula ang seremonya. Ang bawat salita ng pare ay tila malalayong bulong lamang sa pandinig ni Sari habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa likurang bahagi ng katedral. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatutok sa nagniningning na si Arabella at sa mapagmataas na si Ezekiel na naghihintay sa harap ng altar. Ngunit nang dumating ang sandali ng pagtatanong kung merong tumututol sa kasal, ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ako. Ako ang tumututol. Ang boses ni Sari ay hindi malakas, ngunit ang bawat pantig nito ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katedral. Ang bawat panauhin ay napalingon. Ang mga bulong ay biglang napalitan ng nakakanghilong katahimikan. Nakita ni Sari ang pagbabago ng mukha ni Ezekiel. Mula sa pagtataka, patungo sa isang matinding puot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang maskara. Sari, what is the meaning of this? Guards, ilabas ang babaeng ito! She's mentally unstable! Bulyaw ni Ezekiel. Ang boses ay nanginginig sa galit habang pilit na hinahawakan ang braso ni Arabella. Ngunit hindi natinag si Sari. Sa isang pindot sa kanyang telepon, ang mga dambuhalang screen sa loob ng katedral na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng pagmamahalan ng dalawa ay biglang nagbago. Ang bawat hibla ng gintong sinulid sa damit ni Arabella ay nagsilbing konduktor, at ang bawat dokumento ng mga shell companies, ang mga recording ng pagtataksil at ang ebidensya ng pagpatay sa kanyang ama ay isa-isang lumitaw sa harap ng lahat. Hindi ako baliw, Ezekiel. Ako ang legal mong asawa na pilit mong pinatay ang dangal sa pamamagitan ng isang pekeng papel. Ang boses ni Sari ay umalingaw-ngaw, kasing tibay ng tilang mondragon. Ang kasa na ito ay isang sumpa, at ang bawat tahi ng suot ni Arabella ay ang ebidensya ng iyong mga krimen. Biglang bumukas ang malaking pinto ng katedral at pumasok si Bianca kasama ang mga awtoridad. Ang tunog ng mga mabibigat na yapak ng mga opisyal sa marmol na sahig ay tila mga tunog ng pagguho ng buong imperyo ng mga Montoro. Ang bawat hiyawan ni Arabella at ang bawat pagmumura ni Ezekiel ay nalunod sa ingay ng katotohanang hindi na kayang itago pa. Nakatayo si Sari sa gitna ng pasilyo, pinapanood ang lalaking minahal niya na dahan-dahang kinakaladkad palayo sa altar. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Sa gitna ng kaguluhan, natanto ni Sari na ang huling habi ng kanyang paniningil ay sapat na upang tuluyan ang putulin ang mga anino ng kanyang nakaraan. Mabubura ba ng tagumpay na ito ang pait na nananatili sa kanyang puso o ang bawat hibla ng kanyang buhay ay mananatiling mansado ng dugo ng kanyang ama? Sa gitna ng gumuho niyang pangarap, mayroon pa bang sinulid na magbubuklod sa kanya patungo sa tunay na kapayapaan? Hindi ito ang katapusan, Sari. Hinding-hindi mo makukuha ang lahat ng pinaghirapan ko. Isusumpa mo ang araw na kinalaban mo ako. Ang bulyaw ni Ezekiel ay umalinggaw-naw sa loob ng katedral, kasing talim ng mga kidlat na tila bumibiyak sa katahimikan ng altar. Habang hinihigpitan ng mga pulis ang pagkakasara ng mga posas sa kanyang mga kamay, ang tunog ng bakal na nagtatama ay tila isang huling hatol na bumabasag sa kanyang mapagmataas na pagkatao. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay kasalukuyan ng nababalutan ng purong put at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang tabi,
Ag humihikbi at nanginginig na si Arabella ay tila isang basang sisiw. Ang suot nitong Filipinyana na obra ni Sari ay mansado na ng pawis at luha. Isag marang, yang balat kayo na ngayon ay nagmistulang damit ng isang bilanggo. Nakatayo si Sari sa gitna ng pasilyo. Ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng 3 taon ng pananahimik. Ang bango ng mga bulaklak sa paligid ay unti-unting napapalitan ng amoy ng malamig na pawis at ng katotohanang kasalukuyan ng lumalabas. Pinapanood niya ang lalaking minahal niya, ang lalaking pumatay sa kanyang ama, na dahan-dahang kinakaladkad palayo sa altar na dapat ay saksi sa kanilang sumpaan. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa marmol na sahig ay tila mga pintig ng hustisya na matagal na niyang ipinagdarasal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang sariling damit, pilit na pinipigilan ang anumang panginginig na nais kumawala mula sa kanyang pagod na katawan. Ang lahat ng ito ay hindi kailanman naging sa iyo, Ezekiel. Mahinang sagot ni Sari. Ang boses ay matatag kahit na ang kanyang mga mata ay nananatiling nanginghilid ang luha. Ang Mondragon ay itinayo sa danggal, hindi sa dugo at kasinungalingan. Ngayong araw ang bawat hibla ng katotohanan ay tuluyan ng bumitaw mula sa iyong mga kamay. You're pathetic, Sari. You think you won? You destroyed our company. Wala ka nang babalikan! Muling isinigaw ni Ezekiel bago siya tuluyang itulak ng mga opisyal patungo sa labas ng katedral. Lumapit si Bianca kay Sari. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagkilala sa sakripisyong ginawa ng kaibigan. Hinawakan niya ang balikat ni Sari. Ang bawat pisil ay tila nagsasabing tapos na ang laban. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay unti-unting napapalitan ng ugong na mga kamera ng media na naghihintay sa labas. Ang bawat kislap ng flash ay tila mga bituin na sumasaksi sa pagguho ng isang wad na hari. We did it, Sari! Ang lahat ng mga records ng kumpanya, ang mga shell accounts at ang ulat tungkol sa boiler room, lahat ay nasa kamay na ng NBI. Hindi na siya makakatakas pa. Pabulong na wika ni Bianca. Ang boses ay puno ng kagaanan. Dahan-dahang tumango si Sari. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, naramdaman niya ang isang matinding hapo. Ang bawat hibla ng kanyang buhay na itinali niya kay Ezekiel ay kasalukuyan ng napuputol. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mga anino ng kanyang nakaraan. Naglakad siya palabas ng katedral. Hindi alintana ang mga tanong ng mga reporter at ang ingay ng paligid. Ang hangin sa labas ay sariwa. Tila humahaplos sa kanyang mga sugat. Ngunit ang katanungan sa kanyang isipan ay nananatiling kasing pait na mga luhang pilit niyang pinigil. Nang marating niya ang sasakyan, tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng Sundet Mondragon na dati ay puno ng buhay. Ang imperyo ni Ezekiel ay gumuho na, ngunit ang mga guho nito ay kailangan pa ring linisin. Ang bawat mantsa ng dugo ng kanyang ama ay kailangan pa ring hilumin. Sa gitna ng kanyang paglaya, natanto ni Sari na ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa pagkakakulong ng kaaway, kundi sa pagbuo muli ng sariling kaluluwa mula sa pagkawasak. Handa na ba ang kanyang mga kamay na muling humawak ng sinulid ng walang takot? O ang bawat theo ng kanyang buhay ay mananatiling may bakas ng pait ng nakaraan? Sa gitna ng papalubog na araw, natanto ni Sari na ang huling hibla ng kanyang paghihiganti ay sapat na upang tuluyan ang tapusin ang kabanata ng mga Montoro. Ngunit ang paghabi ng sariling kinabukasan ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula. Ang mga makinang dati ay maingay sa pag-asa, na yon ay tahimik na tila mga nakapilang kabaong ng aming pangarap. Ang bulong na ito ni Sari ay humalo sa alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw sa loob ng Sundet Mondragon. Pagkapasok niya sa malawak na bulwagan, ang amoy ng lumang cotton at tuyong langis ng makina ay sumalubong sa kanya, tila isang yakap mula sa kanyang ama na matagal nang nawala.
Ang bawat dambuhalang loom ay nakatayo sa dilim. Ang mga hibla ng sinulid ay nakabitin pa rin, tila mga galamay na napatid sa gitna ng isang panalangin. Ang katahimikan ay kasing bigat ng isang makapal na kumot. Bawat hakbang ni Sari sa semento ay nagbibigay ng isang malungkot na alingawngaw na tila nagtatanong kung mayroon pa bang buhay na muling sisibol sa lugar na ito. Narinig ni Sari ang marahang pagbukas ng malaking pintong bakal sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang mga pamilyar na mukha, sina Nanay Ising, Mang Kanor at ang iba pang mga tagahabi na tumanda na sa paglilingkod sa kanyang pamilya. Nakatayo sila sa bukana. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kislap ng isang matandang katapatan. Ma'am Sari, nandito na po kami. Akala po namin ay hinding-hindi na kami makakabalik dito. Ang boses ni Nanay Ising ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang tapes. Lumapit si Sari at hinawakan ang mga kamay ng matanda. Wala na ang mga Montoro, Nanay Ising. Wala na ang taong nagturing sa inyo na mga kasangkapan lamang. Ang Mondragon ay hindi na pag-aari ng isang tao. Simula sa araw na ito, ang bawat hibla ng telang lalabas dito ay pag-aari nating lahat. What do you mean, Sari? Are you sure about this? Singit ni Bianca na kasalukuyang naglalakad palapit bitbit ang mga legal na dokumento na nakuha nila mula sa opisina ng korte. Tumingin si Sari kay Bianca nang may matatag na paninindigan. Yes, Bianca, I want to convert this into a cooperative. Ang mga manggagawang nagbuwis ng buhay para protektahan ang sining ni Papa ang dapat na tunay na nagmamay-ari nito. I'm tearing up the old management contracts. Naglakad si Sari patungo sa maliit na opisina sa itaas. Ang silid kung saan dati ay nakaupo ang kanyang ama. Sa ibabaw ng lamesa ay naroon pa rin ang mga gamit ni Ezekiel. Agmamahaling pen holder, ang mga gintong plaka, at ang litrato ni Arabella. Walang pag-aalinlangan na hinawi ni Sari ang mga ito, dahilan upang mahulog ang mga gamit sa sahig nang may malakas na tunog ng pagbagsak. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng kanyang marriage contract at ang peking annulment papers na ginamit ni Ezekiel. Sa harap ni Bianca at ng mga manggagawang nakasilip sa pinto, dahan-dahan niyang pinunit ang mga papel. Ang tunog ng bawat pagkapunit ng papel ay tila musika ng kalayaan sa kanyang pandinig. Ang bawat pirasong nalalaglag sa sahig ay tila mga hibla ng isang nakalalasong tela na tuluyan na niyang hinihiwalay sa kanyang buhay. I am no longer a Montoro. I am Sagrario Mondragon. At ang bawat tahi ng buhay ko ay ako na ang magdedesisyon. Ang boses ni Sari ay umalingaw sa buong silid, kasing tibay ng seda na dumaan sa pinakamainit na tina. Then let's get to work, Sari. Marami tayong kailangang ayusin sa payroll at sa mga back taxes na iniwan ng asawa mo. Ani Bianca, ang kanyang mukha ay nabalutan ng isang bihirang ngiti ng tagumpay. Lumapit si Sari sa lumang luom ng kanyang ama na nasa gitna ng opisina. Hinawakan niya ang kahoy na bahagi nito. Damang-dama ang kinis ng panahon at ang init ng bawat alaala. Inayos niya ang isang naliligaw na sinulid at dahan-dahang pinatakbo ang shuttle. Ang tunog ng unang paghampas ng kahoy sa tela ay tila isang hudyat ng muling pagkabuhay. Isang tunog na hindi na nagmumula sa takot kundi sa isang bagong layunin. Habang pinapanood niya ang pagkakabuho ng mga sinulid, natanto ni Sari na ang pagbangon ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mabagal at masusing paghabi ng sariling danggal mula sa pagkawasak. Mabubura ba ng bagong simula na ito ang pait na nananatili sa kanyang puso o ang bawat araw ng pagtatrabaho ay magpapaalala lamang sa kanya ng mga taong nawala? Sa gitna ng ugong ng mga makinang nagsisimula ng gumalaw, natanto ni Sari na ang huling habi ng kanyang di matatawarang paninindigan ay kasalukuyan pa lamang nagbubukas ng isang mundong siya na ang tunay na reyna. Ang bawat pilat sa aking mga daliri ay hindi natanda ng hirap,
kundi mga guhit ng isang bagong mapapatungo sa aking sarili. Ang kaisipang ito ay dahan-dahang nananahan sa isipan ni Sari habang nakaupo siya sa beranda ng lumang bahay ng kanyang ama sa probinsya. Malayo sa nagniningning na mga ilaw ng lungsod at sa nakakasakal na pader ng mansyong Montoro, dito sa gitna ng mga puno ng nara at amoy ng sariwang lupa, natagpuan ni Sari ang katahimikang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang sinad ng araw sa hapon ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang mga balikat. Nagbibigay ng kagaanan sa pusong matagal na binalot ng yelo. Ang bawat ihip ng hangin ay may dalang bulong na mga dahon, tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng pait at takot. Sa kanyang kandungan ay naroon ng isang maliit na loom, hindi ang dambuhalang makina sa sungdet, kundi ang simpleng kahoy na ginamit niya noong siya ay nagsisimula pa lamang matuto sa ilalim ng gabay ng kanyang ama. Maingat niyang ipinapasok ang asul at puting sinulid, ang bawat galaw niya ay hindi na nagmamadali. Ang bawat paghila sa sinulid ay tila isang marahang haplos sa kanyang sariling kaluluwa. Ang tunog ng kahoy na nagtatama ay tila isang marahang pintig ng puso, payapa at walang halong pag-aalinlangan. Narinig ni Sari ang marahang yabag ng sapatos sa damuhan. Paglingon niya, nakita niya si Bianca na naglalakad palapit, bit-bit ang isang makapal na folder at isang maliit na sobreng kulay kape. "You look peaceful, Sari. Ang layo na ng itsura mo sa babaeng nakita ko sa katedral noong nakaraang buwan," ani Bianca habang nauupo sa tapat ni Sari. Final na ang hatol ng korte. Ezekiel and Arabella are sentenced to years in prison for fraud and conspiracy. This is the official document for your legal separation. Inabot ni Sari ang dokumento, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa sobreng kulay kape. "Ano ito?" Isang sulat mula kay Ezekiel. Pinakiusap niya sa abogado niya na maiparating ito sa iyo. "He wants to see you, Sari. Sabi niya, he is truly sorry and he regrets everything," pabulong na sabi ni Bianca. Tinitigan ni Sari ang sobre. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso, ngunit hindi na ito ang hapdi na nagpapaluha sa kanya. Ito ay isang matandang sakit na wala ng kapangyarihan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat at binasa ang bawat linya ng pagsusumamo ng kanyang asawa mula sa loob ng rehas. Ang bawat salita ng "sorry" at "mahal kita" ay tila mga tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. "Hindi ko na kailangang makita siya, Bianca," mahinang sabi ni Sari habang inilalagay ang sulat sa ibabaw ng lamesa. Ang paghingi niya ng tawad ay para sa sarili niyang konsensya, hindi para sa akin. Mapapatawad ko siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko na lumaya sa galit. Tumayo si Sari at lumapit sa isang matandang babaeng tagahabi na kasalukuyang nag-aayos na mga sinulid sa gilid ng beranda. Hinawakan ni Sari ang tuyo at seryosong kamay ng matanda. Naramdaman niya ang mga kalyo at ang tigas ng balat na bunga ng ilang dekadang pagtatrabaho. Sa sandaling iyon, ang init ng balat sa balat ay nagparamdam sa kanya ng isang tunay na ugnayan, isang ugnayang hindi kayang ibigay ng anumang yaman o titulo. Ito ang golden moment na matagal niyang hinanap sa piling ni Ezekiel, ngunit tanging sa mga simpleng tao lamang pala niya matatagpuan. "Salamat, nanay, sa pananatili niyo sa akin," pabulong ni Sari. "Kayo ang nagbigay sa amin ng lakas, Ma'am Sari. Kayo ang nagturo sa amin na ang telang Mondragon ay hindi basta-basta napuputol." Sagot ng matanda ng may ngiti ng pagkilala. Tumingin si Sari sa papalubog na araw. Ang bawat hibla ng kanyang buhay na pinunit ni Ezekiel ay kasalukuyan na niyang hinahabi muli ng may bagong kulay. Ang sungdet ay muling bubuhayin, hindi na bilang isang kumpanya ng mga Montoro, kundi bilang isang tahanan ng mga pangarap. Sa bawat pagtusok ng kanyang karayom sa tela, nararamdaman ni Sari ang unti-unting paghilom ng kanyang mga sugat.
Sapat na ba ang katahimikang ito upang burahin ang mga anino ng nakaraan o ang bawat teo ng sampagwita ay mananatiling may bakas ng dugo at luha? Sa gitna ng papalubog na araw, natanto ni Sari na ang huling yugto ng kanyang paglalakbay ay hindi ang pagpaparusa sa iba, kundi ang pagyakap sa sarili niyang kalayaan. Ang tunog ng mga makinang humahabe sa loob ng Mondragon Textile Cooperative ay hindi na isang ingay ng paghihirap, kundi isang maayos at maindayog na kanta ng pag-asa. Sa gitna ng malawak na silid, kung saan ang sinag ng umaga ay tumatagos sa mga bintana at nagbibigay ng gintong liwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin, nakatayo si Sari. Pinagmamasdan niya ang bawat manggagawa na may ngiti sa kanilang mga labi. Mga babaeng dati ay yumuyuko sa takot, ngunit ngayon ay may mga balikat na tuwid at mga matang nagniningning sa danggal. Ang amoy ng sariwang sinulid at ang init ng pagkakaisa ay tila isang gamot na tuluyan ng nagpapatuyo sa mga sugat ng nakaraan. Napatingin si Sari sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kalyo at maliliit na pilat mula sa mga karayom ay naroon pa rin. Ngunit hindi na niya ito tinitingnan ng may pait. Ang bawat guhit sa kanyang balat ay tila mga hibla ng isang kasaysayang, siya mismo ang sumulat. Kinuha niya ang isang lumang litra, tumula sa kanyang bulsa. Ang litrato ni Ezekiel noong sila ay bagong kasal pa lamang. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking nagtangka siyang wasakin. At sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang kaba o galit. Napatawad ko na ba siya? Ang tanong na ito ay dahan-dahang nagkaroon ng kasagutan sa gitna ng katahimikan ng kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ang lahat sa dati o kakalimutan ang bawat patak ng dugo at luha. Para kay Sari, ang pagpapatawad ay ang pagpili na wag nang hayaang ang anino ni Ezekiel ang magdikta ng kulay ng kanyang bukas. Pinakawalan na niya ang kadena ng paghihigante dahil natanto niyang ang tunay na panalo ay ang mabuhay ng malaya at buo. Sa bawat pag-ikot ng shuttle sa loom, tila lalong lumalayo ang gunita ng altar at ng malamig na katedral, napapalitan ng init ng tunay na tahanan. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Huminga ng malalim si Sari, ninanamnam ang amoy ng kape at ang sariwang hangin na pumapasok sa silid. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang kakayahang manatiling matatag sa gitna nito. Sa piling ni Bianca at ng mga kababaihang itinuturing niyang pamilya, natanto ni Sari na ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa isang marriage contract o sa isang apleidong montoro. Ang kanyang danggal ay hinabe mula sa sarili niyang paninindigan. Lumapit si Bianca sa kanya, may dalang isang piraso ng tilang bagong gawa, isang tilang may hoaba ng sampagwita na nagniningning sa ilalim ng araw. "Look, Sari, this is our best weave yet. It's perfect!" Hinawakan ni Sari ang tela, damang-dama ang lambot at tibay nito. Hindi lang ito tela, Bianca. Ito ang patunay na kahit gaano man kapait ang simula, ang dulo ay tayo ang may hawak. Ano nga ba ang aral na maiiwan sa bawat tagahabi ng buhay? Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang sakripisyo ng sariling danggal. At ang katapatan ay hindi dapat maging bulag. Ang bawat tao ay may kakayahang bumuo muli mula sa mga pira-pirasong pagkawasak. Ang telang Mondragon ay mananatiling simbolo na ang katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at lumaban sa tamang paraan. Sa paglubog ng araw sa huling bahagi ng kanyang kwento, lumakad si Sari patungo sa kanyang sariling loom. Inayos niya ang mga sinulid ng may pagmamahal. Ang huling habi ng kanyang di matatawarang paninindigan ay tapos na. At ang kabanata ng kanyang tunay na kaligayahan ay kasalukuyan pa lamang nagbubukas. Wala ng takot, wala ng anino, tanging ang malinis at nagnaningning na tela ng kanyang bagong simula.